My name is Mac. For today's video, meron tayong paano magpalit ng password sa 2.4 and 5 GHz na Wi-Fi sa user admin ni ZTE. Ang model niya ay ZXHNF670L kay PLDT. Ipapakita ko na lang sa screen yung modem, yung tsura niya. So, na yun, intro muna tayo. So na yun, dapat nakakonect ka na sa PLDT Home Fiber na Wi-Fi. Ayan, ako already na nakakonect. Punta tayo sa Chrome. After na pumunta sa Chrome, i-type natin yung 192.168.1.1. Then i-go natin. So walang lumabas, nagtaka kayo. So kumpletuhin na lang natin HTTPS. Ayan, //192. Ayan, 168.1.1. Ayan, pumasok. Your connection is not private. So, pindutin mo yung advanced, then proceed to 192.168.1.1 yung unsafe. After yun, lalabas ng ganyan. Welcome to F670L. Please log in. Ayan, lumabas ng ganyan. So, ilagay natin yung password niyan, yung default admin. Ang password niya is 1234. Then, log in. Magkapalit agad ng password niyan. Ayan. Itong account management na to, username, at yung password na itong dalawa at confirm sa administrator yon. So, sa example lang to Ayan. Ayan, hotdog. Capital H, tapos maliliit na KDOG underscore 1, 2, 3, 4, 5. Example lang naman yan Bahala na kayo kung anong ilagay nyo dyan. Ayan. Ganoon din dapat sa confirm. Sa pangalan, palit ako na rin. Mac Helper. Di natin malalaman yung sa speed test kasi malalaman pala natin pero di natin mapaghiwalay yung band steering niya. Yung 2.5 GHz ginawa parang mesh. So ayun. New password, ganun din, ipapares ko na. Example lang naman yan. Tapos isa-isa natin yung mga settings. Ayan. Ganun lang magpalit ng password ng Wi-Fi at password. Pag una kayo makipagpalit, una ka lang. first timer lang kayo. So na yun. Ayan. Zone out natin. Ayan. Yung mismong GUI niya. So, disconnect pala tayo. So, kukonek tayo sa Mac Helper ng Wi-Fi. So, ayan, Mac Helper. Ilagay natin yung password ginawa natin kanina. Ayan sa akin. Kukonek na yan. Then, punta tayo sa Chrome. Then, ayan. Sa WebGuy na tayo. Ayan yung tsura niya. Ayan, user admin lang yan. Pitutin natin. Ito yung one settings. Ito yung tsura niya. Ayan. Firewall. Ayaw naman mapindot. So, refresh muna natin. Ayan, login ulit pala. Lagay natin yung admin. Tapos yung ginamang password mo kanina. Ayan, then login. Then, apply mo lang yan. Ayan, one settings. Ayan. Yan ang tsura niya. Firewall. Di siya mapindot Di ko alam. Ayan, dito na tayo sa device list. WLAN devices. Ayan yung mga sinong nakakonect. Sa LAN devices, wala. USB device, wala. VoIP device,
Yung telephone number ko, i-plug ko na lang. Ayan, sa internet. Ayan ang meron settings, kakaunti, hindi makikita yung reading. Ayan, ayan mga basic settings niya. Parental control. Ayan. Ayun ano yan, i-click yung item natin. Ayun lang, halos same lang rin naman. So, local network naman tayo. Ayun lang, kaparanggot lang talaga. Ayan, makita nyo kung gaano, kung 1 gigabit per second ba yung LAN nyo or 100 Mbps lang. Ayun. Ayan, sa WLAN naman, Wi-Fi naman yan. Pwede nyo magpalit ng pangalan at password ulit kung nalaman yung kapitbahay. Yun, pwede kayo magpalit. Ito yung WLAN on and off configuration. Pwede patay yung 2.4, 5 GHz lang iyon. Ayan. Sa WLAN naman, ayan yung channel niya. Ayan, hanggang 13 siya. Ayan, itong ano niya, BGN 2.4 naman yan. Sa 5 GHz, AC yan. Ayan. Ayan. AC. Ang channel niya hanggang 161. WLAN SSID configuration. Dito tayo magkapalit ng pangalan ng Wi-Fi. Pwede siya i-hide yung itong hide. Ano ko, ayan ang hide na yan. Ayan, on and off. Yung SSID pwede i-hide. Ayan. Dito tayo magpapalit sa sa doon sa kabila. Hindi dito kasi naka-band steering nga ba eh. Hindi natin may paghiwalay eh. Advance. Ito filter niya, access control mode, parang hindi naman to gumagana. Experience ko lang naman hindi ko gumagana to. Ayan, itong na yan, mga yan na yan, ayan, hindi gumagana. Ayan, access rule configuration, ayan. Yan. WPS, ayan, disable siya. Ganun din sa 5 GHz. Surrounding Wi-Fi, kung madedetect niya yung sa paligid ng Wi-Fi. Ayan, scan natin. Ayan, sa paligid ko. Ayan, dami no. Ayan. WLAN band steering. Pwede pala paghiwalayin. Ayun, pwede pala paghiwalayin. So, with hiwalayin na rin gagawin natin. Meron din pala siya. Ayan, ito band steering. Ayan, user admin lang pala to. Meron na pala siya. Ayan. If gusto nyo mapagsama, ayan, dito kayo lang magkapalit. Ayan, name at name. Ayan, name. Ayan. Name. Then, dito naman password ng Wi-Fi. Pass. Ayan. Yan. Then, apply nyo lang. Okay na yun. Ano yung band steering pa rin yan. Pero i-disable ko na yan. Then, apply natin. Ayan. So, na yun, makikita tayo ng Wi-Fi sa Wi-Fi. Hiwalay na yung 2.4 GHz at 5 GHz. Ayan. May para sa super admin tuloy. Yung sa admin. Ayun o, 2.4. Ayun o, basta siya o. 5 GHz. Yun, meron pala siya. Nice. Ito, ganun pala maghiwalay. Meron pala siya. Sa user admin. Kala ko sa super admin lang. Sa reading lang pala hindi nakikita. Need na super admin doon. Ayan. Ang password natin is ganun pa rin naman. Ayan, balik ulit tayo doon. Chrome. Ayan. De-refresh natin. Ayan o. Login na naman tayo. Admin. Yung password yung ginawa kanina. Ginawa nyo kanina o ginawa ko. Ayan. Login. Di-apply lang natin. Ayan. Balik tayo sa local network data. Saan ba yan? Local network niya. Ayan, WLAN. Then, band steering. Hindi niya ito magagalaw. Ayan. Gusto nyo i-on yung iba SSID, punta kayo sa WLAN SSID configuration. Ayan, i-on nyo na lang yan. Ayan. Ayan mga name SSIDs. Ayan.
Ayan. Bali, ano sila? 8 SSID. Ayan. VoIP, yung telephone number. VoIP phone status. Idle. Ayan. Yan lang settings niya. Manage and diagnosis. Ayan. Yung yung information ng modem. Account management, kung gusto niyo magpalit ng admin password. Ayun yung mga kailangan nila. 8 pataas. 8 characters length. Ayan. Sundan nyo na lang. Ayan. 5 minutes yung yung auto yung mismo GUI niya sa dashboard. So, ayun. So, ito lamang. Huwag kalimutan mag-subscribe. And click bell, notification bell. Pag may new video ko, mananotify ko kayo. So, ito lang yung ZTE kay PLDT. Ang model niya ay ZXHN F670L kay PLDT. So, ito lang sa user admin. Bye-bye.